Bago natin tuklasin ang katotohanan sa likod ng tunay na pag-ibig, ay huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maaari ring itap ang bell button para sa mga susunod na istorya. See you! My darling, I love you, 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 I love you. Maling pag-ibig. Kailan ba talaga natin masasabi na ang taong ating minamahal ay siya ng tama o siya ng makakasama natin habang buhay? Isang simpleng babae, maganda, puno ng pangarap at mabait na anak, iyan si Tina. Laking probinsya si Tina, kaya't sanay siya sa simpleng buhay na kanyang nakagisnan. Dala ng hirap ng buhay ay nabuo ang pangarap ni Tina na iahon ang pamilya sa hirap at bigyan sila ng magandang buhay kung makapagtatapos siya ng kanyang pag-aaral. Hindi naman siya nabigo sa kanyang pangarap. Sa likod ng kanyang paghihirap at pagtsatsaga ay nakapag-aral siya at nakapagtapos bilang isang ganap na guro. Hindi batid ni Tina na dito na pala ang simula ng mga pagbabagong mangyayari sa kanyang buhay. Ang dating simpleng buhay ay unti-unti nang nagbabago sa paglipas ng panahon. Unti-unti niyang naibibigay ang maayos na buhay sa kanyang pamilya, kaya't lalo siyang nagsikap upang patuloy na matulungan ang kanyang pamilya. Ngunit tulad ng mga babae sa kanyang edad at estado, ay hindi may kakaila na marami ang nagpapakita ng pagtingin at pag-ibig sa kanya. Marami ang sabi nga ay nanliligaw sa kanya, at isa na rito si Dino, na nakilala niya sa lugar kung saan siya ay nagtatrabaho. Una pa lamang nilang pagkikita ay may kakaibang pagtingin na sila sa isa't isa. Lihim na humahanga si Tina sa talino ni Dino, hanggang sa mapag-alaman ni Tina na si Dino pala ay ama ng isa sa kanyang estudyante. Hindi naman ito gaanong dinamdam ni Tina noong una, dahil ang buong akala niya ay normal na paghanga lamang ang kanyang nararamdaman para sa lalaki. Sa loob ng ilang panahon ay ito na nga at may natanggap na mensahe si Tina sa kanyang Friendster account mula kay Dino. Normally, naisip na lang ni Tina na kailangan niya itong basahin, sapagkat baka ang concern nito ay may kinalaman sa progress ng kanyang anak na noon ay estudyante ni Tina. Pinuksan ni Tina ang message at ganito ang mensahe ni Dino. Hi, I'm Dino, father of your student Jessica. Can we be friends? Hindi malaman ni Tina kung sasagutin niya ba o hindi. Ngunit may kakaibang dating ito sa kanyang puso. Without knowing, sinagot niya ang message ng, Yes po sir, what can I do for you po? Dito na nagsimula ang unang pagkakaibigan ni Tina at Dino, na lumipas rin ng halos isang taon na magkausap sa text, hanggang sa tumawag ito kay Tina upang mangamusta. Nagsimula nang lumalim ang kanilang pagkakaibigan, hanggang sa tila nanligaw na si Dino kay Tina. Una ay natatakot si Tina sa kung anong maaaring mangyari, dahil una pa lamang ay alam niyang mali, bagamat hindi naman nakasal si Dino sa ina ng kanyang anak. Sa kabila ng mga pagdududa at takot ay tunay na parang magic ang nararamdaman nila sa bawat isa. Sabi nga, kahit may pag-aalinlangan si Tina, ay sumugal ito na maging karelasyon si Dino sa mismong kaarawan nito. Maayos at masaya ang mga unang buwan at araw, ngunit para sa isang busy na dalaga katulad ni Tina, ay hindi maiiwasan na may pagkakataon na nawawalan ito ng panahon sa binata. Lumipas ang isang buwan at dumating ang unang pagsubok sa dalawa. Umalis si Dino upang mangibang bansa muli at magtrabaho. Maayos ang kanilang paalam sa isa't isa. Araw-araw ay nag-uusap at nagkakamustahan, nagpapalitan ng matatamis na mensahe. Ngunit isang mensahe ang natanggap ni Tina na mula sa isang di kilalang numero at babae ito. Ayon sa kanya ay siya ang iniwang kasintahan at mapapangasawa ni Dino. Biglang gumuho ang tiwala ni Tina para sa binata. Agad niyang kinausap si Dino
upang ipagbigay alam ang mensahe at alamin ang katotohanan dito. Ngunit isa lang ang kanyang sagot, na ayon sa kanya ay wala itong katotohanan. Ngunit nagpasya na si Tina na tuldukan na kaagad ang anumang meron sila sapagkat ayaw niya ang gulo at anumang problema. Namaalam si Tina ng maayos kay Dino, ngunit ayaw itong tanggapin ng binata. Lumipas ang ilang araw ay hindi na nagpadala ng mensahe si Tina sa binata. Patunay na ayaw na nitong madugtungan pa kung anong mayroon silang dalawa. Hindi rin malaman ng dalaga kung ano ba talaga ang katotohanan sa mga nangyayari sa kanila. Masakit pero kailangan niyang mag-move on. Isang araw, habang siya ay nagpapahinga galing sa trabaho, ay may isang katok siyang narinig mula sa kanilang pintuan. Animoy malakas na katok ang narinig ni Tina mula sa kanilang pintuan. Hindi malaman ni Tina kung paano bubuksan ang pintuan sapagkat naisip niya na maaaring si Dino ang nasa pintuan. Matapos mag-isip ng ilang saglit, ay marahan niyang binuksan ang pintuan. Laking gulat niya nang may umimik. "Kamusta ka na?" Ang mahinahong sabi ni Dino na animoy nahihiyang magsalita. Wala namang naiimik si Tina dahil sa magkahalong emosyong naramdaman niya, ang galit at ang pagkagulat sa kanyang nakita. Isang linggo pa lamang ang nakalilipas mula nang umalis si Dino upang magtrabaho sa ibang bansa, hanggang sa sinubok nga sila ng pagkakataon. "Tina, nagbalik ako hindi para tapusin ang mayroon sa atin. Bumalik ako para ayusin ang lahat. I can't live my life without you, and you know that." Wala pa ring imik si Tina at nanatiling tulala sapagkat hindi nito alam ang gagawin o sasabihin sa pagkakataong iyon. May bahagi sa puso niya na nagsasabi na pagbigyan muli si Dino. Ngunit nangangamba siya sa maaaring mangyari. Sa harap ng pintuan ay makikita na lumuhod at umiyak na sa pagmamakaawa si Dino upang maayos ang gusot sa pagitan nilang dalawa. "Please let me fix everything, Tina. I will do anything you want. Just let me fix things between us. I can sacrifice everything just for this relationship. And I beg for your forgiveness." Ang nagmamakaawang wika ng binata. Kasabay ng kanyang pagmamakaawa, ang paglambot ng puso ni Tina, na labis din ang pagmamahal sa lalaki. Alam niya sa sarili at puso niya na mahalaga at mahal pa rin niya ito sa kabila ng lahat. Ngunit hindi siya makapagdesisyon sa pagkakataong iyon. "Tumayo ka dyan. You don't have to beg for my forgiveness. And this time, I just want to be honest with you. I gave you my full trust since day one. But look what have you done. You ruined my trust. You ruined everything we have. And if you will ask me if I still love you, yes, of course I do. But I don't know if I could still trust you this time. I will do things right this time. Just please give me time." Wika ni Dino habang patuloy na nagmamakaawa sa dalaga. "Fix things right. Ito lang masasabi ko sa'yo. Hindi mo kailangan bumalik from work just because of this matter. Time will come that all this may be fixed, but not now. So please, just give me time to think. Pwede ka na umalis." "I will not leave until things were fine between us." Halos umiiyak na ang boses ng binata. "No. Give yourself to think as well. I am too busy for this. I do have a lot more things to do than this. You had broken me and you know that for a fact. So please leave me for now." "Okay, if that's what you want." Umalis nga si Dino kahit mabigat ang pakiramdam. Pinilit ni Tina na ibalik sa normal ang kanyang sarili. Ngunit dahil sa labis na pangungulit ng binata, ay hindi rin itong magawang iwasan ang mga tawag at text nito.
Lumipas ang ilang araw sa ganitong pangyayari sa pagitan ng dalawa. Maaga pa ay nakaabang na ang binata upang sunduin ang dalaga at ihatid ito sa trabaho. At sa hapon naman ay ganoon din. Sa mga panahong ito ay nakita naman ni Tina na parang maayos na ang lahat sa kanila. Ilang buwan na nanatiling maayos ang kanilang relasyon. Normal at walang nagiging problema. Malaya na silang nakakatawa ng magkasama, lumalabas at kumakain ng magkasama. Hanggang isang araw ay muling nakatanggap si Dino ng tawag mula sa kumpanya na kanyang inaplayan. I need to go back to work by next month and that would be good for a year, wika nito. Oh, mas mabuti yun para may mapagkaabalahan ka na ulit. 1 year is just short for us to wait, ang sagot naman ni Tina. Please promise me that you will wait for me. Oo naman, ako pa ba? Ang pabirong sagot ni Tina. Just keep promises and I will just be here. Sa muling pag-aayos ng relasyon sa pagitan ni Tina at Dino, ay muli silang hahamunin ng panahon sapagkat buo na nga ang desisyon ni Dino na muling bumalik sa pagtatrabaho bilang paghahanda sa kanilang plano ng pagbuo ng isang masayang pamilya. Sa kabila ng pangamba ni Tina, ay bukas puso niyang sinuportahan ang binata para makaipon ito at makatulong rin sa kanyang pamilya, lalo na sa pag-aaral ng kanyang anak. Maayos naman ang estado ng kanilang buhay noong mga panahon na iyon. Ngunit batid din ng dalaga na nararapat na magsikap pa ang binata para sa mas maayos na kinabukasan. Ilang araw na lang ay aalis na akong muli. Makakaasa ba ako na makakabalik pa ako sa iyo? Wika ng binata. Makakaasa ka na maghihintay lamang ako sa iyo at sa iyong mga pangako. Anyway, a year is just bit for us to wait, wikang muli ng binata. Of course, basta magbabait ka na at just be true to yourself always, sambit naman ng dalaga. Ang konbersasyong ito ay nagbunsod sa isang nakakabinging katahimikan sa pagitan ng dalawa. Tila kapwa silang nalungkot at napaisip sa nalalapit nilang paghihiwalay at pagtahak sa magkaibang mundo. Batid ni Tina ang magkahalong lungkot at pag-asa sa pag-alis ng binata, sapagkat sa kaibuturan ng puso niya ay unti-unti na siyang nasanay na kasama ang binata. Ang pagiging malambing nito, maalalahanin at pagiging wise as always ay ilan sa mga bagay na tiyak na mamimiss niya sa oras na umalis ito. Ilang linggo ang lumipas at ito na nga ang araw na aalis na si Dino upang magtrabaho bilang isang inhinyero sa ibang bansa. Kapalit na magandang kinabukasan ay sinubukan nila ang isang long-distance relationship. Naniwala si Tina that they both work things out despite of distance. Naging abala si Tina sa trabaho pero hindi siya nagkulang ng oras para sa binata. They usually call and message each other every day. The communication was there and the love and company was there. Nanatiling malambing at thoughtful sila sa isa't isa. Ang kanilang distansya ang tila ay nagpatibay sa kanilang relasyon sa panahong iyon. How are you? Please don't forget to take care of yourself every day. I am missing you badly each day. How I wish to let the days turn fast para makasama na kita. Ilan lamang ito sa mga sweet messages na natatanggap ni Tina mula sa binatang kanyang lubos na iniibig. Ang binata ang naging inspirasyon ng dalaga sa araw-araw niyang pakikihamon sa buhay. Ang mga mensaheng ito ang nagpapasigla sa kanyang araw at nagtutulak sa kanya upang iwasan ang mga tukso sa kanyang paligid. Sa mga panahong wala si Dino, ay marami pa rin ang gustong bumihag sa puso ng dalaga, sapagkat may angkin nga itong ganda at kabaitan. Naging matibay si Tina sapagkat may pangako siya kay Dino. Ngunit tulad rin ng ibang relasyon sa isang long-distance affair,
ay hindi maitatanggi na dumaraan din sila sa mga tampuhan at di pagkakaunawaan, lalo na sa mga panahon na nagsasala ang oras nilang dalawa. Naging mas busy si Tina sa trabaho at gayon din ang binata. Ang bawat tampuhan nila ay nalulutas naman nila ng maayos sapagkat ayaw nilang lumala at maulit muli ang pagbalik ng binata sa Pilipinas dahil sa sobrang pag-iisip sa kanilang problema sa relasyon. Sa mga panahon naman na wala si Dino sa Pilipinas, ay si Tina na rin ang palaging nag-aalaga sa anak nito na si Cheska. Makulit at bibong bata si Cheska, pero magkasundo naman sila ni Tina. Sa katunayan ay palagi na siyang hanap ng bata at napamahal na sila sa isa't isa. Labis naman itong ikinatuwa ng pamilya ni Dino, at lalong higit si Dino. Si Tina na ang tumayong ina ni Cheska mula nung umalis ang ama nito. Mula sa pag-aasikaso sa bahay, maging sa mga aralin ni Cheska, ay batid ito ni Tina. Magkasama silang namamasyal at naglilibang sa mall. Walang kasing saya si Tina sa tuwing napapasaya nito si Cheska, na batid niya ay naghahanap ng tunay na kalinga ng isang tunay na ina. Pagkalipas ng 6 na buwan, ay maayos at naging smooth pa rin ang LDR na magkasintahan. Nanatiling malambing at maalalahanin si Dino sa dalaga. Ngunit parang may kakaibang napapansin na ang dalaga sa pagiging caring nito. Palaging namomonitor ng binata ang mga lugar na pinupuntahan niya at maging ang mga taong nakakausap niya. Maraming mga lakad ang ayaw nitong payagan ang dalaga dahil sa hindi malamang dahilan. "Tell me your whereabouts all time. Can you do that?" Tanong ng binata. "I respect your right to know my whereabouts, but do I really have to? Even I'm going out with my friends," sagot ni Tina. Sa tuwing dadako ang usapan nila sa bagay na ito, ay bigla na lang nagiging protective ang binata sa dalaga. Pakiramdam ni Tina ay wala na siyang kalayaang gawin ang mga bagay na gusto niya. Humahantong pa sa punto na nagkakaroon sila ng kaunting alitan dahil dito. "I am your boyfriend and I have the right to know everything. I know, but you just have to trust me because I know what I am doing. So if that's the case, you can do what you want from now on." Ang mensaheng ito ay simula ng malamig nilang relasyon, na noon ay 7 buwan pa lamang si Dino sa ibang bansa. Dito na nagsimula na minsan na lamang magmensahe ang binata at naging dahilan niya ang hindi pakikinig ng dalaga sa kanyang mga kagustuhan. Sa kabilang banda ay walang kaalam-alam si Tina na gumagawa na naman ng milagro ang kanyang katipan. Mayroon pala itong babae na nagiging katawagan at kachat. Wala namang pagdududa na nararamdaman si Tina sapagkat buo pa rin ang kanyang tiwala sa kanyang minamahal. Nagme-message naman ito, ngunit ramdam ni Tina na tila malamig ang pangungusap nito at wala ang lambing na kanyang nakasanayan sa binata. Iniwasan ni Tina na gumawa ng anumang problema o diskusyon sa pagitan nilang dalawa. Inunawa niya at pinagkatiwalaan ang binata. Araw-araw ay naghihintay siya na magbabalik ang dating Dino na malambing at ramdam niya ang tunay na pagmamahal. Dumaranas na noon ng pangamba si Tina sa pagitan nilang dalawa. Ngunit nagpakatatag si Tina sa kanyang sarili. Di niya magawang tanungin ang binata sapagkat sa tuwing magtatangka siya ay una na itong nagagalit at sa kanya ibinabalik ang pagdududa. 10 buwan na ang lumipas at nanatiling malamig ang kanilang komunikasyon sa isa't isa. Hanggang sa napansin niya ang maling mensahe ng binata sa kanyang Friendster account. "Hi babe, you miss me?" Magkahalong kaba at pagdududa ang nararamdaman ni Tina sa oras na nabasa niya ang mensahe. Wala siyang lakas ng loob na kumprontahin ang binata
hanggang sa tinanong niya na ito. Para kanino ang mensaheng ito? You never call me babe anyway. Ilang araw na ay walang sagot ang binata hanggang sa mag-alab na ang galit ng dalaga para sa kanya. Hindi na siya nagme-message sa binata tulad ng dati sapagkat muli na namang nagbalik ang mga unang senaryo ng kanilang relasyon, kung saan ay niloko siya nito at nakipagrelasyon ang binata sa iba-ibang mga babae. Sa gabi ay tahimik na lamang na umiiyak at nag-iisip si Tina kasabay ang panalangin na bigyan siya ng sign upang tuluyang makapagdesisyon para sa kanyang buhay pag-ibig. Sumagot si Dino sa dalaga at tila itinatanggi ang mensaheng ito. Hindi raw ito galing sa kanya at may nakigamit lamang ng kanyang telepono, bagay naman na di mapaniwalaan ni Tina. Naiisip ng dalaga ang mga pangako ng binata at talagang ramdam at kita sa kanya ang labis na lungkot. Hindi niya magawang sumigaw at magalit sa binata. Naging kalmado si Tina sapagkat ilang buwan na lamang naman ay babalik na ito at tapos na ang 1 taong kontrata sa abroad. Naisip ni Tina na hihintay na lamang ang binata upang pag-usapan ang mga bagay sa pagitan nilang dalawa, lalo na ang kanyang mga pag-aalinlangan sa pagmamahal at katapatan ng binata dahil sa isang wrong sent message. Hanggang kailan kaya maitatago ni Tina ang kanyang dinidibdib na pagdududa sa kasintahan? Dahil sa lumalakas na kutob ni Tina sa kakaibang nangyayari sa pagitan nila ni Dino, mas pinili niyang manahimik muna at itago ang kanyang nararamdaman at hinala. Naging maayos at formal pa rin ang trato niya sa binata, upang sa gayon ay huwag itong maghinala at makagawa siya ng hakbang kung paano huhulihin ang kasinungalingan ni Dino sa kanya. Sa lahat ng mga nangyari sa kanilang dalawa, sinabi ng isip ni Tina na tapusin na at tigilan na ang lahat na mayroon sila ni Dino. Ngunit dahil ang bulong ng puso niya ay si Dino, wala siyang magawa kundi ang maghintay, magsinungaling sa kanyang sarili at paulit-ulit na magpatawad. Noon pa man ay naging panuntunan na ni Tina na no second chances. Ngunit bakit sa pagkakataong ito ay parang nag-iba na ang lahat? Kahit paulit-ulit niyang nararamdaman ang sakit, ay pinipili pa rin niyang sundin ang bulong ng kanyang puso. Minsan ay naibulong na lamang niya sa kanyang sarili, hanggang kailan kaya ako magpapatawad at hanggang kailan kaya ako magigising. Maraming mga araw at gabi ang lumilipas na palagi niyang naiisip ang dapat at tama niyang gawin para sa kanyang buhay. Sa larangan ng kanyang trabaho naman ay matagumpay siya. Sa katunayan ay palagi siyang nagtatap sa paaralan kung saan siya ay nagtatrabaho. Dahil sa kanyang potensyal ay napakarami niyang naging achievements sa kanyang trabaho bilang isang guro. Dito ay binubuhos ni Tina ang kanyang angking talino at diskarte sa buhay. Marami siyang kaibigan na sa tuwing na ay nagpapayo at nagpapagaan sa kanyang kalooban sa tuwing nasa madilim na bahagi siya ng kanyang buhay, lalo na pagdating sa pag-ibig. Palagi niyang naririnig mula sa mga ito ang mga linyang, "Naku, marami pa dyan. Don't push yourself too much. Sa taong alam lang naman ay lokohin ka. Maganda ka, matalino, madami pang pwedeng nakatadhana sa'yo. Focus, kung talagang mahal ka, hindi ka magagawang lokohin yan." Ang daming mga payo na naging daan upang mabigyan ni Tina ng pagkakataon ang sarili na mag-isip ng maayos para sa relasyon na pinasukan niya. 1 buwan na lamang ay nalalapit na ang scheduled flight ni Dino pabalik ng Pilipinas. Hindi malaman ni Tina kung ma-excite ba siya o tatakas na lang at tuluyan ng hindi magpapakita sa binata. Ngunit hindi niya pwedeng gawin ito nang walang dahilan. Mula sa pagiging kontrolado ni Dino ang buhay niya, ay nanghihinayang na rin si Tina sa tinagal ng kanilang relasyon. Maraming bagay na rin ang hindi nila napagkakasunduan at maaaring sapat na dahilan na ito upang tuluyan na siyang formal na makipaghiwalay sa binata sa oras na bumalik ito sa bansa.
Samantalang habang nasa ibang bansa pa si Dino, ay napansin na rin ng kanyang mga magulang ang tila ay pagiging malamig na pakikitungo ni Tina sa kanilang pamilya. Kung noon ay palagian itong may schedule ng pagbisita sa kanilang bahay, napansin nila na bibihira na itong nakakadalaw sa kanila upang bisitahin si Cheska at makipagkwentuhan sa kanila. Minsan ay naitanong na nila ang mga bagay na ito kay Dino. "Anak, may problema ba kayo ni Tina?" Tanong ng kanyang ina. "Bakit naman po?" "Nag-aalala lamang kami kasi bihira na siyang mapadaan dito sa bahay. Naisip namin baka may problema na naman kayo." "Naku ma, wala po, malamang she's just busy with schoolworks. Alam niyo naman yun, very workaholic. And isa pa, ang daming trabaho ng teacher." "Don't worry ma, everything is okay," sagot ng binata. "Ay ganun ba? Ay mabuti naman kung ganun. Siya anak, ingat ikaw palagi at intayin na lang namin ang nalalapit mong pagdating." "Kailan nga ba iyon?" "Less than a month na lang ma, and I'll be flying back. Hopefully, I'll be there this Christmas." "Mabuti kung ganun at matagal-tagal na rin na hindi ka namin nakakasama ng Pasko. And finally, I'll be coming home soon para mag-celebrate tayo, and I want it to be special." Nagkapaalaman na sila sa isa't isa. Sa masayang pagkakataong ito, nakapwa excited sa kanilang muling pagkikita. Samantalang pauwi pa lamang noon si Tina, galing sa paaralan, ay may isang sorpresa para sa kanya. Bongga! May misteryosong delivery para sa dalaga. Kilig na kilig naman ang kanyang mga katrabaho at kaibigan. Ngunit sa likod ng isip ni Tina, mula ito sa kanyang kasintahan. Ilang araw kasi na walang paramdam si Dino sa dalaga. Masyado itong dinamdam ng dalaga, pero tulad ng dating ginagawa niya, hinahayaan na lamang niyang lumipas ang sakit na kanyang nararamdaman. Never siyang nagtanong sa lalaki tungkol sa hindi nito pagpaparamdam. Isang kumpul ng mga espesyal na rosas na may nakasulat na mensahe. "Babe, I love you, and I'm so sorry. Love, Dino." Sa halip na matuwa, ay ibang naramdaman ni Tina sa oras na iyon. Hindi siya nagpahalata sa kanyang mga kasama at katrabaho. Umuwi siya na dala sa kanyang isip ang mensahe ng binata. Habang nasa biyahe si Tina, ay tumunog ang kanyang cellphone. May mensahe mula kay Dino. "Babe, have you received my surprise for you?" Ilang sandali ay hindi malaman ni Tina kung sasagot siya sa mensahe ng binata. Tumunog muli ang kanyang telepono. "I know it's my fault. I'm so sorry for a week that I never texted or messaged you. It's all about work and nothing else. Please let me know how you feel. I can't take this anymore." Sa oras na iyon ay buo ang isip ni Tina na sagutin ang message ng kasintahan. At ito ang kanya naging sagot. "Of all the things you've done, I kept on forgiving you. I kept on loving you with all my heart despite of your dishonesty. So don't blame me if I am feeling this way. This is too much, and I am hurting too much. Is it really a burden for you to text me in a day? I am feeling bad because I know there's something wrong. You're lying to me again. If that's all about work, then you have to told me dahil mauunawaan ko naman. Hindi ako selfish not to understand those things. You know what? Kahit busy ako, I do manage my time and responsibilities to you very well. And I'm expecting you will do the same. But then again, I can expect that from you." Ang mahabang mensaheng ito ay tumagos sa puso ni Tina, na punong-puno ng hinanakit sa binata. Samantalang ganoon din kay Dino, na parang nangangambang muli sa mangyayari sa kanilang relasyon. Sa totoo ay ayaw ni Dino na mawawala ang dalaga sa kanya, at handa siyang gawin ang lahat para sa kanya. Talaga lamang ang tukso ay mapaglaro, at madalas sinusulsulan siyang lumaro sa biro ng tukso sa kanyang buhay. Dala ng lungkot at pag-aalala ng binata, ito ang naging sagot niya kay Tina. "Yes,
I know it's my fault. I'm so sorry for causing you so much pain and for all my imperfections for you. I never meant to do that. I may not be that perfect for you, but I just want you to know that I'm trying. I'm trying because I love you and I really do. Ngunit matapos ito, ay wala nang dumating na mensahe kay Dino mula kay Tina. Ilang araw na lang ay paparating na si Dino. Naging abala si Tina sa kanyang pagtuturo at ilang mga event sa paaralan. Nakikita naman niya araw-araw ang mga magulang ni Dino at katulad ng dati ay normal pa rin ang pakikitungo niya sa mga ito. Hindi niya pinahalata ang kanilang pinagdadaanan at hindi alam ni Tina ay nakarating na pala sa bansa si Dino. Tulad ng dati, sorpresa na naman itong magpapakita sa kanya. Dumating ito sa araw ng isang pinakamahalagang event sa paaralan, kung saan ay kasali ang anak ni Dino. Abala noon sa paghahanda si Tina sa selebrasyon ng founding anniversary ng paaralan, ngunit ito na nga, bumulaga sa kanya nang hindi niya inaasahan si Dino. Hi, eto lamang ang nasambit ni Dino. Nagulat si Tina sa kanyang pagdating. Ang totoo, pagkakita sa binata ay di maunawaan ni Tina ang sarili. Sa ngiti ng binata ay bumubulong ang puso ni Tina na sobrang namimiss ang kasintahan. Samantalang ang isip naman niya ang nagpapaalala na mabigat nilang pinagdaanan ng mga oras na iyon. Oh, kailan ka pa? Tanong ni Tina na pinipilit iwasang tingnan si Dino. Kagabi lang, hindi ko na sinabi sa'yo kasi mula nung huli nating pag-uusap, hindi ka na ulit nag-message sa akin. But anyway, andito na ako and part of my plan is to surprise you. Tatabi sana si Dino sa dalaga, ngunit halata na umiiwas naman ito sa kanya. Okay. So let's just talk later, madami pa kasi akong ginagawa. Okay, I'll wait for you outside. I'll bring you home. Walang naging imik si Tina ng oras na iyon. At tulad ng inaasahan, matyagangan naghintay si Dino sa parking ng paaralan upang hintayin si Tina at ihatid pa uwi ng bahay. Uwian na at no choice si Tina kundi ihatid siya ng binata. Naisip niya siguro na pagkakataon na ito para magkausap sila. Teacher, let's just see tomorrow. Bye! Paalam ni Jen, kasamahan at kaibigan ni Tina. Okay, bye. Just text me when you got home, sagot ni Tina. Sa paglabas ni Tina sa gate ng paaralan, ay nakaabang na kaagad doon si Dino. Binuksan ang pintuan ng kotse at pinasakay si Tina. Let's go! Wika ng binata. Tahimik lamang si Tina sa loob ng sasakyan, habang marami namang tanong at kwento ang binata sa kanya. Ramdam ni Tina ang pananabik sa kakulitan at pagiging caring ng binata sa kanya. Habang nasa biyahe ay parang wala silang problema. Masayang-masaya si Dino habang magkasama sila. You know babe, I just can't explain how much I do miss you. If it's not for our future, I'd rather stay here with you and Cheska for life. Do you miss me too? Marami nang nasabi at naikwento si Dino. Ngunit kaunting ngiti at imik lamang ang naibubuka ng bibig ni Tina sa binata. Marahil ay dala ng bigat ng kanyang pakiramdam sa kaibang nararamdaman sa binata. Mas naalala niya ang mga missed message nito, maging ang pagiging cold niya ng halos ilang buwan sa kanya. Palaging naaalala niya, once na niloko ka ng tao, malaki ang chance na gawin niya ulit ito. Pero naisip ni Tina na maging formal na lamang sa kasintahan hanggang sa kanyang mapatunayan ang hinala nito at bumawi rin sa panahon na hindi sila nagkasama. Of course I do, sagot ni Tina. What's wrong? May nagawa ba ako? May problema ba tayo? Bakit ang tipid mo naman magsalita? I'm making jokes pero wala ka namang reaction for that. Tell me, wika ni Dino. At ito na naman ang pagiging malambing ng binata. Unti-unti nang pumipinta ang ngiti sa labi ni Tina. You know babe,
We can't fix things kung titingnan mo lang yung kagwapuhan ko, pabirong sabi ni Dino kay Tina. Alin bang aayusin? Madami lamang akong iniisip kaya don't worry. I do appreciate that kagwapuhan of yours kahit alam kong madami ka pa rin babae, sagot ni Tina. Wala. Stop thinking na may iba. Kasi wala, okay? Paliwanag ni Dino. Pagkakataon na ito para itanong ni Tina ang gumugulo sa kanyang isipan. Wala. So what's this message? Para kanino yan? I already explained about that. Akala ko ba okay na? That was not mine, okay? I am not convinced. So ito talaga ang simula ng araw natin together, that you would fight me for that nonsense message? Babe, move on. That was not mine. I would have admit it if it's really mine. Kilala mo ko. One more. Yung time na never ako naka-receive ng message from you. Bakit ganun? Your phone was ringing but then why don't you even bother to call me back or message me for what happened? Babe, it's all about work. Yung duda mo, please stop it. It won't do anything good, okay? Itong picture na to, sino na naman to? That was an old photo. Bakit ba ang hilig mo sa mga duda? Wala naman akong ginagawa. Na-save mo pa talaga sa gallery mo. Ano, just to confront me kung nililigawan or GF ko ba yan? Alam mo babe, it's enough. Tama na. I made all things clear to you. Ikaw lang sapat na. Biglang natahimik si Tina. May bahagyang gaan sa dibdib niya nang nasagot ang kanyang mga tanong. Naisip niya na baka nga puro pagdududa lang ang kanyang naiisip, kaya ganito ang kanyang nararamdaman. Bago umuwi ay kumain muna silang dalawa. Masaya at parang walang problema. Tulad ng dati ay lumalabas silang magkasama at ipinararamdam nila sa bawat isa ang pagmamahal at ang pag-aalaga. Sa pagbalik ni Dino ay ipinaramdam niya kay Tina ang pagpupuno sa kanyang pagkukulang. Inaalagaan niya ito, dinadalhan ng pagkain, dinadalaw araw-araw, sinusundo at hatid sa trabaho, at sa lahat ng lakad ay palagi silang magkasama. Dala ang respeto sa isa't isa ay tunay ngang napamahal si Tina ng higit sa binata at sa kung sino ito. Minsan ay natatakot rin si Tina na maging sobrang saya dahil baka dumating ang araw na hindi rin sila para sa isa't isa. Napakarami na nilang plano para sa kanilang future sa isang taon nilang relasyon. Nariyan ang plano ng pagkakaroon ng sariling bahay, masayang pamilya, tahimik na buhay at pagkakaroon ng negosyo. Dahil sa mga ginagawang ito ni Dino, ay tuluyang nabura ang lahat ng duda at napalitan ng pag-asa para sa kanilang relasyon. Walang araw na hindi sila magkasama. Malaya silang nakakapunta sa pamilya at bahay ng bawat isa, kahit na may ilang aayaw kay Dino sa pamilya ni Tina. Kapwa pamilya ay pareho na silang kilala. Si Tina ay tanggap at masaya sa pamilya ni Dino. Yun nga lamang, mahirap ipaliwanag sa ilang tao ang isang imperfect relationship na mayroon ng dalawa, lalo na nga at mainit sa mata ng ilang kaanak ni Tina ang pagkakaroon ng anak ni Dino. Ang relasyon ni Tina at Dino ay patuloy na sinubok ng panahon dahilan sa ibang reaksyon ng pamilya ni Tina, lalo na ang kanyang mga magulang. Una pa man ay tutol na ang mga ito sa kanilang relasyon. Ngunit dahil sa pakiusap at pagpapaliwanag ni Tina, sa mga ito ay nakisama na at nakitungo ng maayos sa kasintahan ng kanilang anak. Isang gabi ay umuwi si Tina at hinatid siya ni Dino. Naroon at naghihintay ang kanyang mga magulang. Magandang gabi po. Bati ni Dino sabay ang pagmano sa ama at ina ni Tina. Sa tuwing mangyayari ang ganitong tagpo, ay labis ang kaba ni Tina sa dibdib sapagkat alam niya na napipilitan lamang ang kanyang mga magulang na pakitunguhan ang binata sa kabila ng kabaitan na ipinapakita nito sa kanila. "Oh, magandang gabi din naman," sagot ng ama ni Tina. "Siya, maupo ka muna."
Wika naman ng ina ni Tina, bilang paggalang sa dumating na panauhin sa kanilang tahanan. Baka sa mukha ng mga ito ang malamig na pakikitungo sa binata. Alam naman kapwa ni Tina at Dino ang dahilan nito. Kaya naman maayos na nakikisama si Dino sa kanila upang dumating ang araw na maging maayos sila sa pakikitungo sa kanya bilang kasintahan ni Tina. Hindi na ganoon nagtagal si Dino sapagkat nalalim na rin ang gabi at kailangan na rin niyang umuwi sa kanila. Tito, tita, mauna na po ako, ang marahang wika ni Dino. Sige, sagot naman ng ama ni Tina. Nay, tay, ihahatid ko lamang po si Dino sa labas. Sige, mag-ingat ka at medyo madilim na rin sa daan. Lumabas na nga sila matapos ang sandaling iyon. Habang sila ay naglalakad, ay seryosong nag-usap si Tina at Dino tungkol sa kanilang relasyon. You know what, Tina? Ang dami nating ups and downs, but this one seemed to be the hardest one for me, sabi ni Dino. Ang ano? Sagot naman ni Tina. Kailan kaya ako magagawang tanggapin ng inay at itay mo para sa'yo? I know I'm not the perfect man, but I'm trying. I'm trying all my best to be good enough for you. Yung anak ko won't be our problem. Alam kong tanggap mo siya. Pero ang bigat sa mga magulang mo yung sitwasyon ko. Alam mo, time will come, mauunawaan din naman nila yon. And they are also trying naman na maging okay sa'yo. Wika ni Tina. Ang hirap lang kasi madaling panahon lang ako magi-stay dito para magbakasyon. And I want these things happen soon. Yung totally magiging okay ako at magiging tama ako para sa tatay at nanay mo. Yun lang yung wish ko. Labis namang napahanga sa binata si Tina. At ito ang lalong nagpatibay sa kanyang kalooban upang maging matatag at ipaglaban ng binata sa kanyang pamilya. Naku, tama na nga ang drama. Gabi na. Umuwi ka na at naghihintay na rin sa'yo ang mami at daddy mo, pati na rin si Cheska. Okay, sige. Mauwi na ako. I love you. Sabay halik sa noo ng dalaga. Ay na nga si Dino sa kanyang kotse at umalis na. Pagbalik ni Tina sa bahay ay tahimik ang lahat. Hanggang... Tina, iba talaga ang pakiramdam ko dyan sa lalaking yan. Hanggang kailan ka ba magiging bulag sa mga sinasabi ko sa'yo? Wika ng ama ni Tina. Tay, wala naman pong ginagawang masama yung tao. Maayos naman po siyang nakikitungo sa bawat isa sa atin, lalo na po sa inyo. Anak, hindi porkat mabait ay okay na yun. Yung anak niya, paano? Baka dumating ang araw habulin pa yan ng ina ng bata. So paano ka? Dugtong naman ng ina ni Tina. Nay, alam ko po na mahirap unawain ang sitwasyon na meron kami. Pero sana naman po, bigyan nyo kami ng pagkakataon. Mangiyak-ngiyak na paliwanag ni Tina. Minsan ay hindi ka na rin maunawaan, anak. Matalino ka, maganda, at may maayos pang naghihintay sa'yo. Bata ka pa at marami ka pang ibang makikilala. Wika ng ama ni Tina. Isa pa, maayos ang propesyon mo. May mas magandang buhay ang naghihintay sa'yo kesa umasa ka dyan sa mga pangako ng Dino na yan. Makinig ka sa amin, anak. Pag-isipan mo ng mabuti ang mga desisyon mo sa iyong buhay. Dagdag ng kanyang ina. Tahimik lamang si Tina. Wala siyang naisagot sa pagkakataong iyon sa kanyang mga magulang. Alam niya na para sa kanya ang payo ng mga ito. Ngunit nalilito lamang siya kung ano ang dapat niyang gawin at sundin. Maya-maya pa ay tumunog ang kanyang telepono. Alam niya na si Dino iyon. Tay, Nay, salamat po sa inyong mga payo. Hayaan niyo po, mauunawaan ko naman ang kagustuhan niyo para sa akin. Umasa po kayo, aayusin ko po ang desisyon ko para sa kinabukasan ko. Babe, I'm home. That's good, babe, reply naman ni Tina. Matapos ang reply na ito, ay lubhang nabigatan ang pakiramdam ni Tina. Habang tumatakbo sa kanyang isip ang mga pangaral na binitawan ng kanyang mga magulang. Nakahiga siya at halos hindi makatulog. Sa kabilang dako ay naghihintay naman ang kanyang reply si Dino. Nagtataka ang binata sa hindi agarang pagre-reply ng dalaga. Naiisip niya na baka nagbago na ang isip nito tungkol sa kanilang relasyon. Ang mali
ay naiisip rin niya na baka may ibang kachat o katext ang dalaga. Hi, sino bang pinagkakaabalahan mo at hindi mo agad ako nire-replyan? Hey, are you still up? What's the problem? Tell me, ang sunod-sunod na message ni Dino. Pwede ba? May ginagawa lang ako at wala akong ibang kachat. Wala akong problema. Wala lang talaga ako sa mood. Ang reply naman ng dalaga. You're saying, di may problema ka nga, sagot ni Dino. Wala akong problema. Let's just talk things tomorrow. Good night. Okay, good night. I love you. Paulit-ulit na binabasa ni Tina ang kanilang mga conversation habang nag-iisip. Dahil ang totoo ay naguguluhan talaga siya sa mga dapat niyang gawin. Sa pagsapit ng umaga ay babalik siya sa realidad. Ayaw niya saktan ang mga magulang pero ayaw niya din namang saktan si Dino. Maaga pa ay naroon na si Dino para sundin si Tina at ihatid muli sa paaralan. Habang nasa sasakyan ay kitang-kita ni Tina ang lambing at pagmamahal ni Dino para sa kanya. Dito ay unti-unting nabubuo sa kanyang isip na ipaglaban si Dino at ipagpatuloy kung anong meron silang dalawa. How are you? I'm good and ready for work. Ikaw ba? I'm good too. Nakita na kita, so far so good. Cause you know you already complete my day. Stop that thing. Huwag mo akong bulahin. Sagot ni Tina. Of course no joke. That's how much I really love you. And I'm here to support you all the way. Sabay hawak sa kamay ng dalaga at naramdaman ng dalaga ang security sa piling ng binata ng mga oras na iyon. Napangiti si Tina at tila gumanda ang takbo ng kanyang araw. Naging inspire siya na gawin ang mga bagay-bagay at ganito ang nangyayari halos araw-araw sa kanyang buhay. Naging rutina nila na umaga at hapon ay sila ang magkasama habang nasa bakasyon sa bansa si Dino. Masayang-masaya ang puso at damdamin ni Tina at alam niya sa sarili niya na ang lahat ng ito ay dahil kay Dino. Ano man na mangyari ay handa na niyang ipaglaban si Dino, san man at kanino man. Tuwing araw ng linggo sa kanyang pagsisimba ay palagian niyang idinadalangin sa Diyos na gabayan siya sa bawat desisyon niya, maging ang relasyon nila ni Dino. Sa mga panahong ito, ay malayo na nga ang nilalakbay ng kanilang relasyon at sa pagtagal ay aminado si Tina na mas mahirap at mas masakit nang bumitaw pa. Kaya handa na siyang harapin anuman ang kahihinatnan ng kanilang relasyon. Marami na silang planong gawin na magkasama, katulad ng pagbuo ng sarili nilang pamilya. Si Tina ay 23 years old pa lamang noon, samantalang si Dino ay 29 years old na. Kaya malinaw na sa kanya ang mga gagawin niya. Napag-uusapan nilang dalawa ang bagay na tulad ng pagbili at pagpapatayo ng bahay, pag-iipon at pagpapatayo ng negosyo, at marami pang iba. Ang saya at ang sarap isipin na buo na ang lahat. Pero sa loob ni Tina ay hindi pa siya handa sapagkat nais pa niyang bigyan ng panahon ang sarili, maging ang kanyang pamilya. Alam naman ito ni Dino at suportado niya ang dalaga at handa siya maghintay hanggang sa maging handa na ito. Ngunit napakahirap pala talaga ng maghintay. Hindi ito napapansin ni Tina sapagkat tuwing magkasama sila ay masaya naman sila. Madalas ay abala siya sa kanyang mga gawain sa paaralan, kaya dito natutuon ang kanyang atensyon. Alam ni Dino na dapat niyang igalang ang bawat desisyon ng dalaga. Pero lingid sa kanyang kagustuhan ay di nito napipigil ang sarili na mag-chat at kumausap sa ibang babae bukod kay Tina. Habang abala si Tina ay abala rin pala ito sa iba. Gayunpaman ay di ito napapansin ni Tina. 4 na buwan ang bakasyon niya sa bansa at naganap ang napakaraming bagay sa loob ng mga panahong ito. Sa pagiging abala ni Tina ay abala na rin pala itong si Dino sa ibang babae. May mga araw na hindi na nasusundo at nahahatid ni Dino si Tina dahil umano may mga bagay na itong inaasikaso para sa muling pagbalik sa trabaho. Normal naman ito para kay Tina at nauunawaan naman ng dalaga.
Madalas ginagabi si Dino sa Maynila, dahilan raw sa inaasikasong mga papeles. Nakamonitor naman si Tina sa kanya, at hindi niya naisip na baka mayroon itong pinagkakaabalahan. Hanggang sa huling 2 linggo niya sa bansa, may isang bagay siyang naisipagtapat sa kanyang kasintahang si Tina. "Babe, can we talk? May mahalaga lang akong gustong ipagtapat sa'yo." Nang mga sandaling iyon, ay hindi malaman ni Tina ang kabang nararamdaman sa kanyang dibdib. Sinagot na lamang niya ng "Okay" nang reply ang kasintahan. Mahirap talaga ang malagay sa sitwasyon na katulad ni Tina. Napakarami ang hadlang, pero puso pa rin ang nananalo kaysa sa sinabi ng kanyang isip. Upang mabawasan ang pag-iisip at pag-aalala sa maaaring sabihin at mapag-usapan nila ni Dino. Habang hinihintay ang oras ng pagdating ni Dino, ay minabuti ni Tina na tapusin muna ang mga gawain niya para sa paaralan. Malakas ang ulan noon na parang nagbabadya ng sama ng panahon. Ang ulan ay naging comforter ni Tina sa kaba na meron siya sa kanyang puso. Sa bawat patak ng ulan sa kanilang bubong, sabay ang pintig ng pangamba na kanyang nararamdaman. Hanggang sa isang katok ang kanyang narinig. Marahang humakbang si Tina sa pintuan upang pagbuksan ito. "Hey, pwede ba pumasok?" tanong ng binata. "Oo naman, tuloy ka." Pagtanggap naman ni Tina. Umupo si Dino sa upuan malapit sa bintana. Halata dito ang pag-aalala at parang hindi mapakali. "Ano ba ang pag-uusapan natin? At yung mahalaga mong sasabihin?" Pangunguna ni Tina. "I want you to know that I love you so much and thank you for always being there for me." "Anong drama na naman iyan?" Sagot ni Tina habang marahang umupo sa tabi ng binata upang alamin ang nais nitong sabihin sa kanya. Pagkaupo ni Tina ay kaagad hinawakan ni Dino ang kamay nito. Sabay ang paghingi ng tawad sa dalaga at halos mangiyak-ngiyak na ito. "I'm so sorry, Tina. I'm so sorry." "Sorry for what? Can you just get into your point? Ano ba talagang problema? Meron na naman bang iba? Tell me." Halos pasigaw ng sabi ni Tina sa binata. Sa mga sandaling ito ay tila di makapagsalita si Dino. Hindi niya malaman kung paano uumpisahan ang sasabihin sa dalaga. "Ano? Sabihin mo na. Sa dami na ng sakit na tinanggap ko mula sa'yo, siguro naman I am brave enough to handle things na darating pa at gagawin mo pa. So please stop these childish things of yours at sabihin mo na ang gusto mong sabihin." Matalim na salita ni Tina. "I never meant to hurt you this much. You know I tried to be honest to you, but this time, I was caught by my faulty actions. And I know you can't accept it easily this time." Nanginginig na boses ni Dino sa pagsasalita. "Dino Alcantara, dalawa lang tayo dito. You can say whatever you want. Kaya wag ka na magpaligoy-ligoy pa, cause I'm tired of listening to your words." Sa mga sandaling iyon, ay handa nang magsalita at magtapat si Dino. "Tina, you know Jane, right? And so, what about her? I know he's a friend of yours, and you are her ultimate crush since then. So what? Tina, she's pregnant, and I'm the one responsible." Malinaw na malinaw ang narinig ni Tina. Buntis si Jane, at kaagad na nagdilim ang paningin ni Tina. Parang tabak na umukit sa kanyang puso ang narinig na pagtatapat ng kasintahan. Pinipigilan niyang sumigaw at umiyak sa galit. "At ikaw ang ama? Wow, ang galing lang. After all na kaya mo pa talagang sabihin sa mukha ko ang kabaliwan mo, ha? Sana lumayo ka na lang without explaining anything. Mas matatanggap ko pa yon kaysa sabihin mo sa mukha ko na sobrang tanga ko kasi naloko na naman ako ng napakagaling kong boyfriend. Matapos kong ipagtanggol sa lahat ng tao, eto na naman. Kinausap ko na siya at ang pamilya niya. Pananagutan mo? Pakakasalan mo?" "Pananagutan ko yung bata kasi wala akong choice. Kinausap na ako ng family niya and I have to." Sagot ng binata.
Oh well, ang saya nyo naman. Just let it be. Nararapat lamang na panagutan mo ang ginawa mo. Eh di ba ginusto mo yan? Tina, no. Hindi ko ginusto ito. Nagkataon lamang that she gave what I wanted. Wow. So kasalanan ko pa. If you could only value my worth, hindi mangyayari yan. Wag na wag mong sasabihin sa mukha ko na ako ang may pagkukulang sa'yo. Dahil sa totoo lamang, naibigay ko na ang lahat sa'yo. Lahat ng pasakit na binigay mo sa akin, kulang pa ba yon, ha? Galit na sabi ni Tina habang hinampas ng kamay ang binata. Hindi na napigilan ni Tina na bumagsak ang kanyang luha sa sakit na nararamdaman. You know what? Ngayon ko lang napatunayan na you don't deserve all the care and love na binigay ko sa'yo from the very start. Sana noon pa lamang nakinig na ako sa ibang tao na walang magandang patutunguhan ng relasyong ito. All I know ay pinaglalaban mo ako at mahal mo ako. Pero anong nangyari? Wika ng dalaga habang umiiyak. Halos hindi na makapagsalita si Dino habang pinakikinggan si Tina. I'm sorry. I'm really sorry. Pananagutan ko ang bata, pero hindi ko siya pakakasalan. Ikaw ang mahal ko, Tina. Mainit na sampal ang ibinalik ni Tina sa binata matapos ang kanyang pagsasalita. Ako? Ako ang pakakasalan mo? Dahil ako ang mahal mo? Dino, naririnig mo ba ang sarili mo, ha? Paulit-ulit akong naniniwala at nagtitiwala sa'yo. Pero ano bang ginagawa mo? Tapos sasabihin mo ngayon na mahal mo ako? Ang kapal ng mukha mo. Ang tagal mo na akong niloloko pero mas pinipili kong paniwalaan ka dahil mahal kita. Alam mo yun. Pero ito lang pala ang magiging sukli ng lahat ng pagtitiis at pagmamahal ko sa'yo. Sana pinatay mo na lang ako. Sana iniwan mo na lang ako. Sana hindi ko na lang nararamdaman na mahal kita. Iyak na iyak si Tina sa oras na ito. Tina, totoong mahal kita. At hindi ko kayang mawala ka sa akin. Ang kapal ng mukha mo. Ako yung mahal mo pero nabuntis mo iba? And you still want me to stay? So anong balak mo sa akin? Bubuo tayo ng pamilya? Na una pa lang ay sira na? Are you out of your mind? This is enough. All the pain I have been through I think would be enough. I don't need more of your explanation. Tapusin na natin ang lahat ng ito. Tapos na ang pagiging tanga ko sa pagmamahal ko sa'yo. Umalis ka na sa harap ko. Ayaw na kitang makita kahit kailan pa. At yun din ang gawin mo. Kalimutan mo na ako. Dahil wala na ang Tina na palaging uunawa at tatanggap sa mga kagaguhan mo. Pinalayas niya ang binata sa kanilang bahay. Pero ramdam niya ang galit sa kanyang dibdib. Masakit sa kanya ang katotohanan ng kinahinatnan ng kanilang relasyon. Nawala ang saya. Nawala ang lahat ng sinimulan nila. Parang bumagsak ang mundo ni Tina sa katotohanang isinampal sa kanya ng kanilang relasyon. Sa kabila ng pintuan ay naririnig niya ang pakiusap ng binata. Tina, please, alam ko na mali ako, pero hindi ko siya kayang pakasalan dahil ikaw ang mahal ko. Ikaw lang ang mahal ko at gusto kong makasama habang buhay. Nagbingi-bingihan si Tina sa mga salita ng binata dahil napalitan na ng galit ang kanyang nararamdaman para rito. Itinuring na lang ni Tina na panaginip ang pangyayaring ito pero baka sa kanyang mukha at kilos ang pag-iisip at problemang dinadala. Napansin din ito ng kanyang mga kapatid at pinsan na kasama niya sa bahay ng mga panahong iyon. Wala siyang masabihan sapagkat alam niya na simula pa lamang ay marami na ang tutol sa kanilang relasyon at hindi nila nagawang pagkatiwalaan ang binata. Walang ibang sisisihin sa kanyang naging kinahahantungan kundi tanging ang kanyang sarili lamang. Kimkim niya sa kanyang sarili ang bigat ng kanyang pinagdadaanan na tumagal din ng ilang araw. Pinilit ni Tina na gawing normal ang kanyang buhay sa kabila ng kanyang pinagdadaanan. Pinilit niyang itago ang sakit na walang sino man ang nakakaalam, kahit ang mga pinakamalapit niyang mga kaibigan. Naging matatag si Tina na harapin ang lahat ng mag-isa lamang. Sinimulan niyang itago ang lahat ng nagpapaalala
sa kabila ng naging relasyon mula sa bulaklak, cellphone na regalo ng binata sa kanya, kwintas, singsing at lahat-lahat. Ayaw niyang maalala ang mga ito kung gaano sila kasaya at kung gaano siya nasaktan sa bandang huli. Hanggang isang araw ay nakatanggap siya ng mensahe mula sa ina ni Dino. Anak, alam ko ang pinagdadaanan mo at masakit para sa amin ang nangyari. Mahal ka namin at sorry sa nagawa ni Dino sa'yo. Binabasa ni Tina ang mensahe habang hindi nito mapigilan ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Matapos ang mabigat na pinagdaanan ni Tina, hindi maitatanggi na labis siyang nag-isip at nalungkot sa bilis ng mga pangyayari. Mahalaga ang kanilang relasyon, ngunit masakit tanggapin ang muling katotohanan na sinaktan at niloko siya ng lalaking minahal niya buong buhay niya. Maraming mga bagay ang kanyang tiniis at nilampasan, ngunit ito na yata ang nagbuwal ng lahat-lahat na pinagsamahan at tiwalang paulit-ulit niyang ibinibigay sa binata. Hanggang isang hapon nga ay nakatanggap siya ng text mula sa ina ni Dino. Alam ni Tina na higit sa pinagsamahan nila ni Dino ay ang pagmamahal na nabuo sa pagitan ni Tina at pamilya ng lalaking nagwasak ng buong buhay niya. Matapos ang nangyari sa kanila ay halos araw-araw tumatawag ang ina ni Dino. Ngunit hindi ito magawang sagutin ni Tina. Hanggang isang araw, hindi na niya maiiwasan pang hindi sagutin ang tawag nito. Ilang tunog na narinig ni Tina. Lumapit siya sa kanyang telepono. Hinawakan ito at nag-isip kung sasagutin ba niya. Habang hawak ang telepono, ay bumalik sa kanyang alaala ang bawat magagandang pagkakataon na kasama niya ang pamilya ni Dino. Walang masamang ipinakita kay Tina ang mga ito. Sa katunayan, ay sila ang kakampi ni Tina sa tuwing nasasaktan at niloloko siya ni Dino. Sa kanyang isip ay dapat sagutin na niya ang tawag kahit sariwa pa sa kanya ang lahat. Hello po. Tila garalgal ang boses ni Tina sa kanyang pagsagot. Tina, anak, salamat at sinagot mo ang tawag ko. Sobra kaming nag-aalala sa'yo. Mabigat ang dibdib ni Tina na pinapakinggan ang boses na nasa kabilang linya. Anak, sorry. Alam kong nasasaktan ka at galit kami sa nangyaring ito. Nung malaman namin ang lahat, sobra rin kaming nasaktan dahil hindi na rin namin alam ang gagawin namin kay Dino. Mangiyak na sabi ng ina ni Dino. Tita, hindi makapagsalita si Tina dahil alam niya sa sarili na iiyak siya at di niya mapipigilan ang kanyang sarili. Muling magiging sariwa sa alaala niya ang mga pangyayari sa pagitan nila ni Dino. Anak, patawarin mo kami kung wala kaming nagawa at di ka namin naipagtanggol. Kailanman ay hindi kami papayag na magpakasal siya sa babaeng yun. Kung may pakakasalan siya, ang nais namin ay ikaw yun at wala nang iba pa. Tita, wala naman po kayong kasalanan. Siguro po ito talaga yung ginusto niya na mangyari sa relasyon namin. At kahit paulit-ulit ko po siyang ipaglaban, ay hanggang dito na lang po siguro kami. Tatanggapin ko po iyon kahit sobrang sakit at sobrang hirap para sa akin. Anak, ang tanging nais namin ay maayos pa ninyo ang lahat kung maaari. Sana mapagbigyan mo pa kami at si Dino. Alam kong wala siya sa matinong pag-iisip sa mga desisyon na ginagawa niya sa kanyang buhay. Nakakapagod na patuloy na unawain siya. Pero alam din namin kung gaano kakahalaga sa kanya. At alam namin na mahal ka niya at nadala lamang siya sa tukso. Tita, siguro naman po ay alam niyo ang lahat ng pinagdaanan namin. Lahat po yun ay tinanggap at kinaya ko alang-alang sa relasyon namin. Ito lang po talaga siguro yung pinakamabigat at pinakamasakit. Alam ko po na may kaagaw na ako simula pa lang sa kanya. Pero iniwasan ko pong isipin yun. Minahal ko siya at ang anak niya ng buong buo, lalo na rin po kayo.
Yung paggalang at pagmamahal na ibinigay niyo po sa akin ay hindi mapapalitan at mababago ng mga pangyayari sa pagitan naming dalawa. Sana lamang po ay maunawaan niyo rin ako. Ibang buhay na po yung gusto kong mangyari ngayon. Ang buhay na iwas sa kanya at ang buhay na tuluyang wala siya. Patawad po. Paliwanag ni Tina sa kausap habang tumutulo ang luha. Hindi ka namin masisisi, anak. Kahit kami ay sobrang nasaktan para sa iyo. Kung ano man ang desisyon mo ay igagalang namin dahil alam namin na nasasaktan ka ng sobra. Huwag kang mag-alala, narito pa rin kami para sa iyo. At kailanman hindi mapapalitan yun ng kahit sino pang babae. Mahal ka namin, Tina. Wika ng ina ni Dino. Maraming salamat po, tita, sa pag-unawa at sa lahat-lahat. Alam ko po na lilipas ang panahon at matatanggap ko rin ng buo ang mga pangyayari. Kailangan ko lamang po ng sapat na panahon. Hindi ko po siya kayang harapin at siguro ito na rin po ang plano ng Panginoon. Maaaring hindi po ako ang babaeng para sa kanya sa kabila ng haba ng aming pinagsamahan at magandang plano sa buhay. He deserves to be happy and I also deserve to be one po. Tina, tatandaan mo, mahal ka namin at mamimiss ka namin. Huwag mo kaming kalilimutan. Sana kapag medyo okay ka na, ay magkita tayo kahit man lang sa huling pagkakataon na makausap ka namin ng personal. At isa pa, anak, ipapadala ko sa tito mo ang mga gamit na ipinasauli mo dito dahil anak sa iyo yon. At walang sino man ang pwedeng magmay-ari nun kundi ikaw. Naku, wag na po. Mas madali po akong makakalimot kung hindi ko na makikita ang lahat ng bagay na magpapaalala sa aming tita. Just keep it na lang po. Gusto ni Dino na ibalik ito lahat sa iyo, anak. Alam ko at nadarama ko na nasasaktan din siya dahil mahal ka pa rin niya. Hindi halos makapagsalita si Tina hanggang marinig niya ang tinig mula sa kabilang linya. Si Dino iyon na nais siyang kausapin. Dali-daling pinatay ni Tina ang telepono na walang paalam sa kanyang kausap. Sa kabilang dako, muling naramdaman ni Tina ang lungkot matapos ang kanilang pag-uusap. Lalo siyang nahirapan na iwan at tapusin na ang lahat. Muli at muling nabalik sa kanyang alaala ang magagandang pangyayari sa kanila na kaagad namang napapalitan ng sakit ng katotohanan na tapos na sila. Wala nang sila. Hanggang sa pagtulog ay ramdam niya ang bigat. Sa bawat sulok ng kanyang silid at ng kanilang bahay ay alaala nilang dalawa ang nadalaw sa kanyang alaala. Maging mga musika na kanyang naririnig ay tinig na nagpapaalala sa pagiging sweet at caring ni Dino sa kanya. Naiinis na siya sa kanyang sarili at nais niyang palitan ang lahat ng ito ng panibagong memory, yung masaya, yung walang sakit at walang panghihinayang. Hanggang sa makatulog na siya na tila natuyo na ang mga luha sa kanyang mga mata. Kinabukasan ay panibagong araw para sa kanya. Hindi siya pwedeng magpadala sa lungkot at sakit. Ang buhay para sa kanya ay dapat na magpatuloy para sa kanyang sarili at lalo na para sa kanyang pamilya. Inisip ni Tina na dapat na niyang tanggapin ang lahat at walang mangyayari sa kanya kung magpapakulong siya sa alaalang minsan ay nagwasak na sa kanya. Noon ay nagdesisyon na si Tina na mag-apply ng trabaho sa paaralan malapit sa lugar nila upang makalayo sa buhay na pinagdaanan niya at upang palagi ang makapiling na rin ang kanyang pamilya. Kaagad naman siyang natanggap at tila pumabor ang tadhana at mga pangyayari sa kanyang kagustuhan. Bukod sa trabaho, ay unti-unti na si Tina na naging abala sa iba pang mga bagay tulad ng paglawak ng kanyang circle of friends. Maraming bagong kaibigan at maraming bagong tao ang pumasok sa buhay niya. Ang pag-uusap nila ng ina ni Dino, ang huling tagpo na ibinahagi niya ang kanyang buhay sa kanyang nakaraan. Ito ang huling tagpo na nagkaroon pa siya ng komunikasyon sa mga ito. Ayaw man niyang gawin pero bahagi ng proseso
Upang siya ay makalimot, ay ang iwasan siya at sanayin ang buhay na malayo sa mundo ng pamilya ni Dino. Mula naman noon, ay tila hindi na nga nagpaparamdam si Dino kay Tina. Kaya't ang alam ni Tina ay tuluyan na rin siyang kinalimutan nito. Naisip na lamang ni Tina na mabuti nga iyon dahil may kanya-kanya na naman silang buhay. Sa tagpong ito ay malaki na ang mga bawas sa sakit at hinagpis kay Tina. Lumipas ang 1 taon. Nababalitaan ni Tina na nagkakaroon ng komunikasyon si Dino sa kanyang mga kapatid at may mga emails at chat din pala ito sa kanya. Hindi na ito pinansin ni Tina dahil para sa kanya tapos na ang lahat. Wala nang rason para basahin niya at alamin pa ang tungkol sa mga mensaheng pinapadala sa kanya. Iba na ang takbo ng buhay niya at tila tuluyan na niyang nakalimutan ang lahat na nangyari sa kanila. Ito rin ang dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi niya magawang magtiwala at buksan ang puso para sa iba. Nakakulong pa rin siya sa paniniwala na ang lahat ng lalaki ay pare-pareho at lahat ay sasaktan lamang siya sa bandang huli. Sa bagong buhay na mayroon si Tina, ay ramdam niya ang saya at tunay na nagpabago sa kanyang buhay. Ngunit hanggang kailan nga kaya niya magagawang tanggihan ang mga lalaki na nagpapahayag ng pag-ibig sa kanya? At kabilang na dito si Angelo, na bago pa lamang papasok sa buhay niya at handang tanggapin at makinig sa bawat pinagdadaanan niya. Lumipas nga ang 1 taon na tila natutunan na ni Tina na mamuhay ng malayo sa sakit at pangamba. Kakaiba ang saya na mayroon siya. Ramdam niya ang kalayaan sa kanyang sarili. Nababawasan na rin ang mga araw at gabi na kinukulong niya ang kanyang sarili sa sakit ng mga pangyayaring dulot ng kanyang naunang pag-ibig. Ang lahat ng ito ay dahil sa unti-unting pag-usad ng kanyang buhay at pagiging bukas sa ibang mundo na maaaring mas masaya at mas maganda ang maibibigay sa kanya. Hanggang sa huli ay kasama niya ang kanyang matatapat na kaibigan na kahit minsan ay hindi siya iniwan sa kanyang laban. Nariyan din ang kanyang mga magulang at ibang malalapit na kamag-anak na tinulungan siyang tanggapin ang mga nangyari sa kanila. Ang sabi nga, hindi sila ang tunay na nakatadhana sa isa't isa. Ngunit sino nga kaya nakalaan para sa akin? Ito ang malimit na tanong ni Tina sa sarili. Sa kabilang banda, marami naman ang nagsisikap na ligawan si Tina. May mga matitinong trabaho at may pagmamalaki sa buhay. Ngunit parang mailap ang dalaga sa kahit sino sa kanila. Hanggang isang araw ay niyaya siya ng kanyang mga kaibigan at kaguro sa isang kasiyahan. Tina, sumama ka na sa amin, 1 araw lamang naman at minsan lamang ito maganap. Sige na. Pilit ni Trish na isa sa mga kaguro niya. Oo nga, minsan lang naman, magpahinga ka rin. Sunod naman ni Belle. And take note, di ba wala na namang pipigil sa'yo? You are free. Pangaasar naman na sabi ni Marge. Sumandaling nag-isip si Tina kung sasama ba siya sa mga kaibigan dahil naisip din niya na ang dami pang ang dapat niyang tapusin. Makailang sandali ay nagdesisyon na siya. Okay guys, I'll go, pero promise me babalik tayo kaagad ha, sambit ni Tina. Sure, sigurado kaming mag-e-enjoy ka, kaagad naman nasagot ni Belle. Ang grupo ay nagtungo sa isang baryo sa Batangas kung saan nakatira si Belle. Fiesta kasi sa kanila at pinaghahandaan nila ang okasyong ito taon-taon. Marami silang handa at inaasahang mga bisita, kabilang na ang mga kamag-anak, kaibigan at mga katrabaho mula sa iba-ibang lugar. Maaga pa lang ay dumating na sa baryo ang magkakaibigan at una pa lamang ay makikita na ang kasiyahan ng barkada sa kanilang pagdating. Hala Belle, kayo ay tumuloy na din sa bahay at nang maiayos na ang mga gamit at makakain at makapagpahinga na ang ating mga bisita at mamaya ay maraming kasiyahan na magaganap sa parke. Wika ng ina ni Belle sa grupo. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin. Napakaganda po dito sa lugar ninyo. Sagot naman ni Marge. Naku oo anak,
Talagang maganda at masaya dito sa aming lugar. Dugtong ng ina ni Belle. Nagsimula na ang pagdiriwang. Maraming panauhin ang dumating kina Belle. Kabilang na dito ang pinsan niyang si Angelo. Sino nga ba si Angelo? Belle, anak, halika at labasin mo rito ang iyong kuya Angelo. Sigaw ng ina ni Belle. Narinig naman ni Belle ang sigaw ng ina at kaagad siyang tumugon. Opo inay, andyan na po. Tuloy ka kuya Angelo. Mabuti at nakapunta ka ngayon. Talagang inaasahan ka ni inay na darating. Wika ni Belle. Oo pinsan, nagkataon na walang pasok sa trabaho kaya minabuti kong dumaan na rin. Pumasok sila ng bahay at sa salas ay naroon ang mga kaibigan ni Belle kasama si Tina. Ipinakilala ni Belle si Angelo sa mga ito. Ngunit kapansin-pansin ang titig ni Angelo kay Tina ng mga panahong iyon. Pansin din ito ni Belle at ng iba pang mga taong naroroon. Hindi na maalis ang mata ni Angelo sa dalaga at halatang interesado ito. Hi, Angelo nga pala, pinsan ako ni Belle. Tina, katrabaho ako ni Belle. Nice to meet you. Iba ang tingin ng dalawa. Hiyang-hiya naman si Tina sa mga nangyayari. Hanggang sa maggabi na, ay tila hindi pa rin wala ang tingin ni Angelo sa dalaga. Kinabukasan, maagang umalis ang magkakaibigan. Lingid sa kaalaman ni Tina, ay kinuha ni Angelo ang cellphone number niya mula kay Belle. Kaagad niyang nabasa ang isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Dito na nagsimula na palagi silang magka-text at magkatawagan hanggang sa maging malapit na magkaibigan sa loob ng halos 1 taon. Nagsimula na ring dumalaw ang binata sa bahay ng dalagang si Tina at isang pangitain na talagang may pagtingin si Angelo kay Tina. Dumating nga sa punto na nagtapat na ito ng kanyang nararamdaman para kay Tina. Katulad ng inaasahan na natiling bingi si Tina sa pinagtapat ng binata at sinabihan na marami pa siyang priority sa buhay. Open naman siya na magpaligaw. Pero pumasok sa isang relasyon ay hindi pa niya muling nasusubukan at naisubukan. Tanggap naman ito ni Angelo, kaya patuloy siyang nagtiyaga upang makuha ang matamis na oo mula sa dalaga. Sinusundo at hinahatid niya ito, dumadalaw sa bahay at nagbibigay ng regalo sa mahahalagang okasyon sa buhay ng dalaga. Hanggang sa maging kaklose na rin niya ang mga kaibigan, katrabaho at kapamilya ni Tina. Ang mga pangyayaring ito ay pansin naman ni Tina, kaya patuloy na nalapit ang puso niya sa binata. Dahil sa binata ay hindi pa man lubos na naghilom ang sugat sa kanyang puso, natuto na siyang muling ngumiti at magpahalaga sa taong kaya siyang hintayin at mahalin. Si Angelo ang nakasama niya sa mga oras na nag-a-adjust siya at labis niya itong pinagpapasalamat. Hanggang isang gabi, muli na namang nagtapat ang binata sa kanya. Tina, alam ko naman na maaaring wala pa akong aasahang sagot sa iyo, pero nagbabaka sakali pa rin ako na sa pagkakataong ito ay napatunayan ko na sa iyo ang tunay na intensyon ko. Sambit ni Angelo. Alam mo Angelo, sa mga panahong bagsak ako, nariyan ka. At bilang dumating sa buhay ko, upang maging gabay ko sa lahat-lahat ng bagay na nangyari sa akin. Siguro nga wala ito sa tagal o sa haba ng panahon. Pero dahil sa'yo, muli akong sumaya. Kahit may takot, siguro ngayon handa na akong muling subukan. Hindi na tayo bumabata pa at alam na naman natin ang mga priority natin sa buhay. Sagot ni Tina. Huwag ka sanang makulitan sa akin. Alam mong simula pa lang ay handa na ako maghintay para sa'yo. Dahil alam mo, una pa lang mahal na kita. Muling panunuyo ng binata. At hindi na nga nagtagal ay sinagot na siya ni Tina. Nagsimula ang masayang buhay niya sa piling ng binata bilang magkasintahan. Malambing at hindi nagbabago ang binata sa panunuyo sa kanya simula pa noong una. Napakalaking blessing ito para kay Tina. Kaya naman di na rin nagtagal ay nagplano silang magpakasal at bumuo ng kanilang sariling pamilya. Matapos ang proposal ni Angelo, ay kaagad na nagtungo sila sa simbahan upang pasalamatan ang Diyos sa biyaya ng pagkakaroon nila sa isa't isa.
Ngayon ay tuluyan na ngang nakahakbang si Tina palayo sa Dino na noong una akala niya ay tunay ang pag-ibig na nakalaan para sa kanya. Ngunit nagkamali pala siya. Taong 2019, sa edad na 27, ay nagpakasal na si Tina kay Angelo na isa ring engineer. Isang simple at intimate wedding ang naganap. Malalapit na kaanak at kaibigan ang imbitado sa kanilang kasal. Ang araw na ito ay ang nagmarka sa panibagong buhay ni Tina at ni Angelo. Naging masaya at kontento sila sa isa't isa, kaya nagplano at nagpupursige sila para sa pagbuo ng isang masayang pamilya. Gayon din, lubos ang kasiyahan ng mga kaanak at magulang ng dalawa para sa bagong yugto ng kanilang buhay. Nanatiling isang simpleng guro si Tina sa kanilang lugar, samantalang lingguhan naman ang uwi ni Angelo dahil nakabase siya sa Pampanga para sa kanyang proyekto at trabaho doon. Naging isang mabuting may bahay si Tina kay Angelo, samantalang si Angelo naman ay ganoon din. Kaya talagang masasabi na magiging maayos at masaya ang takbo ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Samantalang ayon sa ibang mga kaibigan nila, si Dino ay masaya pa rin ito bilang isang binata at tila di na naman apektado si Tina sa impormasyong ito. Napatunayan lamang ni Tina na sa kabila ng lahat ng kanyang mga pagtitiis at pagtitiwala ay talagang may taong nakalaan para saluhin ka at sagipin ka sa pagkalunod mo mula sa pait at sakit na dulot ng pag-ibig. Walang sino man ang maaaring makaalam ng maaari nating makilala at tunay na katuwang ng ating tadyang. Tulad ni Tina at Angelo, love at first sight si Angelo sa dalaga. Unang kita pa lamang ay nabuo na ang pag-ibig para rito, samantalang si Tina naman ay nasa masakit na yugto ng buhay, ngunit nagbago ito sa pagdating ni Angelo sa kanyang buhay. Ang maling pag-ibig ay nagturo sa kanya ng daan upang hanapin at mahanap ang tunay na tao at pag-ibig na nakalaan para sa kanya. Sa buhay pag-ibig ay may makikilala tayo upang turuan lang tayo ng lesson sa pag-ibig, o tuturuan tayo maging matatag sa larangan ng pag-ibig. Meron namang darating upang saktan at paluhain ka lamang, at meron din namang darating na magbabangon sa iyo at ipapakita ang tunay na mundo ng pag-ibig, o ang sinasabing blessing, at ito ang nakatadhana para sa iyo. Kaya huwag kang mainip kung nasasaktan ka. Matutong i-give up at hanapin ang tunay na nagpapasaya sa puso at isip mo. Dahil tulad ni Tina at Dino, pinagtagpo lamang sila pero kapwa sila nakatadhana para sa iba. Hanggang sa muli mga ka-love top, abangan ang ating full episode sa ating next upload.